Opo, inaayos lang po natin ang ating linya. Wala po riyan sa Bulacan. Long dahil, distance to. hindi lang dito sa Metro Manila ang kilos protesta, di Kaya ba? nga, nahihiya nga ako sa mga taga-ibang probinsya. Oo, may Hagonoy. Sa Visayas, Mindanao, partner, meron din Mapayapa mga... lahat ng rally, no? Actually, meron pa nga... morning. Ayan, good morning po. Sir Welcome Israel, po. good morning po. Brother. Good morning, Angel. Opo. Meron ho kasing mga video na lumalabas po sa social media na nagkilos protesta po ang ilan sa ating mga Hagonoyenyo. Tama ba? Hagonoyenyo. Hagonoyenyo, ayan. Ayun. Sa mismong baha. Sino po ito at kailan po ito nangyari? Buong ano yun, buong bayan, no, multisectoral yung nangyaring pagtindig namin. Tinawag namin yung Tindig Hagunoy. Tapos nangyari to nung Sabado, September 20, na pinasimulan muna ng 6 a.m. Mass mula sa National Shrine of St. Anne. Tapos natapos around 7:15, 7:20 and then tumuloy kami dun sa paglusong namin sa baha. Tapos nagka-programa and then nagkaroon ng motorcade din. Opo. Gaano po kadami nag-participate at talagang mga lihitimong residente po ba ito, sir, ang Hagonoy, Bulacan? Yes, yun yung very proud kami. Sobrang lehitimo na taal na mga taga-Hagonoy ito. Ang crowd estimate namin nung kausap namin si Hepe ng pulisya ay nasa 700 to 800 na katao yung sumama. Iba pa yung sumama dun sa motorcade, iba pa din yung mga naghintay dun sa mga dadaanan ng motorcade. Opo. Sa inyo pong, kayo po ay taga-Hagonoy talaga, sir? Mga ilang taon na po? Mga ilang taon na? Mga ilang taon na po? Simula pagkabata mismo, na 33 na ako ngayon, so 33 years na din ako dito sa bayan. Opo. No, meron ho ba kayong napapansin na parang difference sa pagbaha dati versus in recent years o ganyan na po talaga sa Hagonoy? Actually, malaki yung naging tulong nung man-made river dati. Literal na halos daw, sabi ng matatandang kausap ko, 15 to 20 years hindi bumabaha dun sa Hagonoy. Pero nitong huli, pagpalagay natin na 15 years ago, dun ulit nagsimula yung pagbaha dun sa bayan. Ang katunayan, ang obserbasyon namin sa tubig nung Hunyo, ito lang Hunyo, bago magkaroon ng issues of flood control at nung bagyuhan nung Hulyo, nung June, 5'2" feet yung taas ng tubig na pinakamataas. Doon lumubog yung aming daan sa baryo ng San Jose. Pero nitong huli, actually, itong linggo lang na to, 3'6" lang yung tubig. Lumulubog na yung daan namin. So napakalaking pagkakaiba mula doon sa June, tapos ngayon September, from 5'2", ngayon 3'6" na lang, lumulubog na ulit. Opo. Sir, pansin namin, dyan nung ginawa niyo po ang protesta, wala naman pong ulan, pero may baha. So, ganyan po ba talaga ang normal na sitwasyon ngayon sa Hagonoy? Yes, Angel, gantong-ganto. Kahit walang ulan, hindi po namin kailangan ng ulan para bumaha. Literal ho na nilulumot na ho yung daan, nadudulas na yung mga tao, nakukuryente na yung mga tao. Lagi po kaming ganto. Kasi kung binabanggit nyo pong nilulumot, ibig sabihin po matagal na yung tubig. Stagnant. Sobra po, halos lahat ng bahay dito, literal na may steel brush, literal na may chlorine para ayusin yung mga looban, mga eskinita. Yung ibang mga eskinita nila, tinatayuan na nila ng kawayan bilang daanan kaysa magpataas ulit ng kanilang looban na sementado kasi medyo mahal. Opo. Ano-ano mga barangay yan, Sir Israel? Itong nasa video, ito ay kabayanan lang halos yung aming nilakad, no? Mula sa paglabas ng National Shrine of St. Anne, poblasyon, pumasok kami ng Barangay Santa Monica, bumalik ng poblasyon, imikot kami ng Barangay San Sebastian at Santo Niño. In short, poblasyon, tapos 3 kabayanan at 3 baryo lamang yung inikutan natin. Opo. Yung ganyan hong mga pagbaha, saan po ito ina-attribute? Ano ho yung mga palagay po ninyong salik na nagkokos po ng ganitong malawakang pagbaha? So siyempre, tinitingnan naman natin yung issue din ng climate change, no? Dahil baybay dagat kami. Ang dulo ng barangay ng huling baryo namin ay Manila Bay na. No? Opo. So yung climate change, yung pagtaas ng tubig, nakikita na naming rason yan. Ganon din yung mga pilapil dati kasi yung mga palaisdaan, malalaki, makakapal yung pilapil, yun yung pampigil namin ng high tide. Ngayon yung mga pilapil,
bugta na, yun yung term, nabubugta, nasisira na, at yung mga proprietaryo hindi na rin naman pinagagawa kasi sobrang lugi na mamalaisdaan sa bayan. So syempre tinitingnan din natin yung malaking issue nito ng korupsyon dahil doon sa flood control. Nung nag-ocular tayo, kasama natin yung LGU, yung mga lingkod bayan natin sa munisipyo, literal na wala ni isa doon sa mga flood control na yan ang napapakinabangan ng baryo namin. At Naku. karamihan pa ay guni-guni. At katunayan, actually may hindi guni-guni, no? May ilang flood control na nabuo pero nakalulungkot kasi nasa loob ng mga pribadong palaisdaan. Kalungkot Oh. naman yan. Opo. Baka meron ho kayong hawak na papel o record sino-sino po yung mga nagpatayo na mga politiko o kontraktor po. Kontraktor. Number one sa amin ay Wawaw. Wawaw Builders. Actually, may datos kami. Kinolekta namin yung datos mula sa sumbong sa Pangulo simula 2023 hanggang 2025. Ang buong bayan namin ay nakatanggap ng 4.4 billion pesos. Wow. Pero wala ni isang napakinabangan. Ang pinakamadaming flood control ay Barangay Santa Elena, pero nilulumot pa rin ang Barangay Santa Elena. Ang contractors ng Hagonoy, unang-una ay Wawaw Builders, pangalawa ay 888 Construction and Supply, that's formerly 888 Cost and Supply. Flordes Construction and Trading, 1116 Construction, Darcy and Anna Builders, Sims Construction, Top Notch Catalyst, at iba pa. Opo, ito rin po yung mga Pangalanan pamoso. din po eh. Oo, Oo. mga napangalanan Ni Pangulong po. Marcos mismo, di ba? Mm-mm. Pero sir, Yun. kayo po ba hindi kayo nagdalawang isip na isagawa yung inyong pagkilos sa baha? Kasi syempre may pangamba na baka magkaroon po kayo ng leptospirosis. Madami. Actually, yun din yung concern namin. Pero nakatutuwa kasi doon pagkatapos ng misa, makikita mo yung mga tao na bago pa mag-umpisa yung misa, the day even before, talagang nagpapaalala sila na bumili ng gamot, no? Pangontra sa leptos. Ganun din, doon sa patio may mga namimigay ng gamot, uminom muna kayo bago lumusong. So literal na organic bayanihan yung buong bayan. Opo, ano po ang reaksyon ng lokal na pamahalaan dun po sa inyong ginawa? Yung Tindig Hagunoy, ito ay pinagsama-sama kaming 7 na unang nag-organisa. Pero ang mismong LGU ay naging kasama din namin dun sa mismong paglusong, pag-rally. Pero hindi na namin sila tinawag during the program. Pero nakikita namin sila, yung buong lingkod bayan ng Hagunoy ay nasa gilid lang. At nakikita na o nakikisimpatya dun sa panawagan. Paborito partner ng mga politiko at ng mga kontraktor ang Bulacan. Oo. 'Di ba? Parang laging Bulacan ang Bakit? merong mga ghost project pansin natin. Epicenter nga kami ng korupsyon, no? Epicenter kami ng pagnanakaw nitong flood control issue. Kahit tingnan natin na microscopic lang tayo bilang isang bayan, bilang isang district, no? District 1, pero nakakapangilabot pa rin na kaya nilang tiisin yung paghihirap ng mga kababayan nila. Isang malaking pagtatrader ho sa amin, sa totoo lang. Opo, ako'y taga Bulacan din, ka-Israel. Pero ako'y may kawayan. Yung lugar naman namin, dati hindi rin nabaha. Pero Oh. ngayon, konting ulan lang partner, bahain na, sir, dahil dun sa mga subdivision naman ng mga itinatayo. Ay, teka. Mag-organisa tayo ng Tindig May Tindig Kawayan. May Kawayan. Oo. Kasi, Oo. di ba? Kasi kahapon, yung Kalumpit ay gumawa na sila ng aksyon nila. At yung mga kabataan din sa Malolos ay nagprotesta na rin kahapon ng umaga. So nakikita namin na sana yung buong Bulacan ay tumindig din dahil kailangan na nating bumoses. Harap-harapan na Tama. tayong niloloko at pinagnanakawan eh. Siguro panghuli na lang Sir Israel ang inyong mensahe sa inyong mga kababayan dyan po sa Hagonoy at sa ating pamahalaan. Sa mga kababayan ko sa Hagunoy, patuloy tayo na magmatsyag, no? At sinisigurado ho namin may mga nakakasana ho tayo na iba pang mapayapang pagtitipon. Meron ho tayong tinitingnan na high tide concert, no? I-organisahin ho natin ito. Kailangan ho natin, tapos may prayer vigil tayo, ecumenical ulit. Kailangan ho natin ng visual na representasyon ng pagtindig natin. Hindi lang ho ito natatapos sa isang araw na pag-post, no, paglakad sa baha, kundi kailangan ho natin ito masustain at mga lampag hanggat wala hong totoong nananagot sa lahat ng issue na ito. Kasi ho itong high tide, pagpalagay na natin, inaakap na ho namin yung high tide dahil may climate change. Pero kung
kung yung 4.4 billion pesos na mula 2023 ay naisakatuparan ng matino at maayos, malamang ho hindi naman namin pinagtitiisan itong high tide. Matalino naman ho ang mga Bulakenyo, kaya naman hong gawin. Talaga lang ho na nasalisihan ho tayo ng mga kurakot. So this time po, mula ngayon, magmatsyag po tayo, manawagan sa ating gobyerno, we need accountability for this. Sinalaula po nila yung bayan natin. Kailangan po natin magalit pa rin. Yes, dapat talaga may managot, Sir Israel, ano? Opo, with that, i-update nyo po kami sa mga susunod pa ninyo mga aktibidad dyan po sa Hagonoy, Sir Israel. Salamat po. Salamat. Thank you, Xander. Thank you, Angel. Apo, si Ginoong Israel Saginsin po ang co-organizer ng Tindig Hagonoy. Meron silang parang high tide concert daw. Tama ba ako ng Yes, high tide concert. At Dapat iba sa pa mga concert, pagkilos. yung sa concert ang i-highlight nila, imbitahan nila presenting, ganyan. Alright. Ang Sims Construction. Oh, yan. Nandiyan tapos ingungod-ngod nila sa baha. Pati ang Wow Wow Construction. Wow Wow Builders. Ingud-ngud nyo sa bahay ang mga yan, di ba?